Okay, update na naman tayo mga kaibigan dito kay Kibuloy. Ito na, Pastor Apollo Kibuloy, nagsalita na. Ako'y ginagawang issue para matabunan ang tunay na issue. Ibalik po natin doon. Sumigaw tayo, no to PI, no to Chacha, protect the Constitution, open the books, liquidate with receipts all the people's money. Magandang araw sa lahat na naririto ngayon sa ating rally. Magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Magandang araw din naman sa lahat ng mga kababayan nating nasa ibayong dagat. Ito mga kaibigan, si Pastor Apollo Kibuloy ay nagsalita, kaya lang ayaw magpakita. Okay? Boses lang, kasi nga tumatago. Continue lang. Lahat po ng mga OFWs at lahat po kayo na nandirito sa ating Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally. At lahat ng mga kingdom citizens, praise the Almighty Father. Lahat kayong mga kabataan, lahat ng mga magulang, at lahat po ng mga kababayan nating merong puso ng pagmamahal sa ating inang bayang Pilipinas. Sa atin pong mga katutubo, lahat kayo, mahal na mahal ng ating dakilang Ama. Alhamdulillah, lahat po ng ating mga kapatid na mga Muslim. Ito mga kaibigan, papansin ninyo, ang daming tao na sa rally, okay? Na talagang sumusuporta kay Pastor. Hindi malaman kung bayad na, or binayaran lang, or hindi. Okay, mga kaibigan, kasi nga sobrang dami. Alam naman, ang mga rally-rally sa Pilipinas, hindi natin alam kung yan ay mga bayaran or hindi. Okay, pero ayon naman mga kaibigan sa kanila, ay free daw sila or hindi sila bayad. Okay, pero ito nga, dito lang tayo kay Pastor Apollo Kibuloy na nagsalitaan na. Kaya lang ay nakatago. Okay, continue lang. Lahat po kayo, pagpalain ng ating dakilang Ama sa inyong pakikisa. At sa buong sambayan ng Pilipinas na nagmimithi ng kapayapaan, kabutihan, at kaunlaran para po sa ating bansang Pilipinas. Nandito po tayo sa ating Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally dahil po sa isang bagay na ating hinihiling sa ating dakilang Ama, na tayo ay mabigyan ng kapayapaan, at hindi po magkakaroon ng kapayapaan kung wala pong hustisya. Ito ang rally na hindi lamang po para sa akin, hindi lamang po nakapalibot ang rally ito sa katauhan ni Pastor Kibuloy. Ito po ay nakapalibot sa katauhan ng lahat ng bansang Pilipinas at lahat ng mga Pilipinong may mithiing katulad ko. Sa lahat ng bansang Pilipinas, sa buong Pilipinas, okay? At ngayon, ako po ay nakita ninyo na bugbog sarado na sa lahat ng mga akusasyon at lahat po ng mga ginagawa para halos araw-arawin tayo sa hearing sa Senado, sa Kongreso. At nakita ko kung ano ang pinagmulan ng sigalot ng bayan na ating dapat na malaman kung ano ang pinasimulan nito. Bakit tayo ay nagkaroon ng discontentment sa ating mga puso, sapagkat nakikita natin na ang katarungan ay parang nawawala sa atin at ang karapatan natin at ang ating kalayaan. Ang ibig ko lang sabihin mga kaibigan, okay? Bakit kaya ito si Pastor Apollo Kibuloy ay ayaw humarap sa Senado? Isabi niya son of God siya, okay? Anak ng Diyos, bakit ayaw niya harapin? Ibig sabihin natatakot, ganon. Continue lang. Mula po ito sa programa ng SMNI na mayroon tayong programang Laban Kasama ang Bayan. At ito ay ang pagtuligsa at ating
lalantad ng kabulukan ng CPP, NPA, NDF. Isa po yun. Pero ang isa pong pinakamahalaga ay yung gikan sa masa para sa masa ng ating former Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano naman yun? Nagpasimula po ito nung sinabi niyang buksan ang libro. Nung nakita nating ginigipit si Vice President Sara sa lahat ng paraan, hindi natin alam kung bakit. Napakabait naman ng ating Vice President at napakatalino at napakasipag sa kanyang trabaho. Ibig ko lang isingit naman tayo mga kaibigan. Yung issue nga ay tungkol sa iyo, okay? Yung bakit hindi mo na lang harapin yung kinakaso sa iyo ng mga testigo na may laban sa iyo, okay? Bakit na lang ipaikot-ikot na lang, idadamay dyan si Sara Duterte, si ex Duterte, si Bongbong Marcos, malayo naman doon sa case mo yon, okay? Bakit di mo na lang harapin at sabihin ng kung ano nga ba talaga para marinig ng isang bayanan kung ikaw ba talaga ay nagkasala or ginawa mo ba talaga yung mga bagay-bagay na yon. Kung ikaw ay walang kasalanan, wala namang problema basta't magpaliwanag ka. Lang, medyo napansin ko mga kaibigan, medyo parang malayo, okay? Nililihis na ni Pastor. Pagkatapos, tinawawa rin siya doon sa Kongreso. At pagkatapos, nag-usap ang ating Pangulo na ang libro ay dapat buksan kung ano ang nangyayari sa kaban ng bayan na nasa pangangalaga ng Kongreso ni Martin Romualdez. At ito ang naging ugat ng lahat ng ito. Ganon, okay. Kaya ka kinasuhan dahil ikaw ay binubunyag mo. Ay ibig sabihin, okay? Binubunyag mo ang katiwalaan ng na nagaganap sa ating bayan, okay? Kaya ikaw ay kinakasuhan. Pero yung kaso mo sa Amerika matagal na. Na mula noon ay ginipit po ang SMNI. At ito ay inilagay sa alanganin, lalo na nung nagtanong si Ka-Eric. Kasi nga mga kaibigan, ang SMNI daw ay kaya pinilagay sa alanganin. Kasi nga pag may-ari daw ng Chinese. Okay? Kaya medyo tungkol pinasara. sa travel funds ng mga kongresista na 2.066 billion ang nagasto 39.7 million lang pala. Meron pa pong sobrang mga 2.27 billion. Ang tanong ng taong bayan ay saan? Naku ay komersyal. Okay mga kaibigan, reaction video, medyo malayo itong sinasabi ni Pastor, okay? Kasi nga ang sinasabi niya ay about sa ibang issue, okay? Kay Sara at saka yung katiwalaan ng sambayanan nagaganap sa Pilipinas, katiwalian, okay? Kaya lang wala siya nababanggit dito na yung about sa kaso niya or ano ba talaga ang tunay na nangyari. Okay, ito mga kaibigan, Pastor Apollo Kibuloy nagsalita na, medyo malayo at talagang nalabuan ang sambayanan sa kanyang mga sinabi. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan. Ano masasabi niyo? Kung gusto niyo mapanood ng full na full, IDCAR. Okay, pumunta lang sa channel na yan. Hanggang dito na lang at mga kaibigan, anong masasabi niyo dito kay Pastor? Okay, subscribe. Thank you very much. Bye-bye.